Amen. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga po, di ba mga kapatid, na ang Lord ay hindi po nagkulang. Ang tao marami ng kulang eh. Kulang sa ngipin, napunot na. Di ba? Yung iba kinulang sa paa, kinulang sa height, mga ganon. Meron din naman yung sumobra. Pero, salamat sa Lord kasi hindi siya nagkulang. Wala siyang pagkukulang kahit kailan. So let us pray. Heavenly Father, salamat o Diyos sa oras na ito, Panginoon, na minsan pa ang inyong mga anak, O God, ay narito, O Diyos, sa inyong sanctuary upang papurihan ka, dakilain ka, O Diyos, at maitaas, Panginoon, ang inyo pong pangalan. Dalangin po namin ang inyo pong pangungusap, O Diyos, at pangunguna sa amin, sa lahat, Lord, ng amin pong mapapakinggan. Maitaas ang inyong pangalan, O God, in Jesus' name. Amen. So, Erev Tov po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral sa libro po ni Mark. Yan. Ulitin ko sana yung si Mark. Yeah, it's very cold. Patayin na lang po siguro. Kasi yung ulo ko parang na-freeze. Yan. At nag-click lang siya. Ayaw. O, dakad. Yan. Okay na. So, tayo po ay nagsisimula ulit, 'di ba, sa ministry ng ating Panginoon, no? Natapos po natin yung book ng Matthew. At ngayon, ay tinitignan naman po natin itong isinulat ni John Mark, at nakaka-encourage at nakaka-bless yung buhay po nitong si John Mark as we studied, 'di ba, yung buhay niya last week. So itong si Mark ay hindi siya nag-focus ng marami sa mga preaching ng Panginoon, kundi nag-focus siya marami sa kanyang mga isinulat dito, kahit konti lang, nag-focus siya doon sa mga works, 'di ba, ng atin pong Panginoon. Kaya dito po sa verse 21, sinabi po dito, na nagpunta si Jesus sa Capernaum, pagkatapos po niyang matukso, pagkatapos niyang tinawag yung 4 na mangingisda, yung magkakapatid, na sina Santiago at Juan, sabi dito na anak ni Zebedeo, at sino pa yung iba? 4 na mangingisda, si Simon at saka si Andres, si Santiago at saka si John. So bali 4 na magkakapatid dito, 2 set of brothers, yung mga unang tinawag na sumunod sa Panginoon. So after ng kanila pong calling, ay sabi po dito, nagpunta si Jesus sa Capernaum. Sino na po sa inyo yung nakarating sa Capernaum? Or Capernaum. Ayun. So halos lahat po tayo ay nakarating na po sa lugar po na yon. At nang sumunod na araw, sabi dito, ng pamamahinga, Shabbat, katulad sa araw po na ito, na tayo po ay nandito sa sanctuary ng Panginoon, sabi dito, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. So si Jesus, nakita po natin, 'di ba, na yung kanya pong buhay ay hindi siya lumiliban sa araw ng pagsamba, sa araw ng Shabbat, at pumupunta po siya sa sinagoga upang
magturo. Itong mga synagogue, ay way back sa mga napag-aralan po natin na yung mga Hudyo o yung mga Israelita ay, di ba, napag-aralan natin na sila po ay dinala sa Babylon, yung mga ganon, at hindi available sa kanila yung temple. So sa mga lugar, sa mga foreign countries na pinagdalhan sa kanila ng mga sumakop po sa kanila, ay nag-create sila ng kanilang matatawag na fellowship. Katulad natin, di ba, mga Filipino tayo, hindi tayo pwedeng umuwi every Saturday sa Pilipinas sa church doon, upang doon tayo mag-attend. Masarap sana yun, every Saturday umuwi ka ng Pilipinas, pero hindi available. So we through the Lord then, ay nagkaroon ng ganitong fellowship, na meron tayo dito sa Haifa, meron sa Tel Aviv, yung mga churches na na-station sa mga places dito po sa Israel. So tinawag ng mga Hudyo yung mga gatherings na meron po sila bilang synagogue. Kasi ang temple is nasa Jerusalem, They cannot be able kasi sila ay mga captive, they cannot be able to go there kasi sila ay mga captives, sulitin po natin. Kaya nanatili yung term na synagogue, maging sa kapanahunan po ng Panginoong Jesus, na kung saan ay din sila, marami tayong nakita na dito sa Israel, yung synagogue, mga sinaong synagogue sa Capernaum, tapos yung synagogue saan yung pinuntahan natin? Sa Chorazin, 'di ba? Yung synagogue doon sa yung malapit sa dagat, yung pinuntahan natin na may chair of Moses pa doon. Ay yung saan nga ba 'yon? Nakalimutan ko na sa tagal na hindi na tayo nagtitrip. So may mga may mga na-create, sa Magdala, 'yon, sa Magdala. So yun, na may mga synagogue dito po sa buong Israel sa kapanahunan ng Panginoong Jesus. So sabi dito, sa araw ng pamamahinga ay pumunta po si Jesus sa synagogue, at ano pong ginawa niya? Nagturo po siya, Nagturo kasi binibigyan nila, 'di ba, napag-aralan natin even in the writings, 'di ba, ni Paul, na binibigyan ng pagkakataon yung mga bisita na magsalita, o kaya yung may mga sasabihin, 'di ba, in front of the people. May mga ganun na opportunity na nakakapag salita po sila, at ginagamit po ni Jesus yung opportunity na ito na sa pagpasok po niya sa sinagoga sa araw po ng Shabbat ay nagturo po siya. Ano yung kanyang mga itinuro? Of course, we know, sapagkat naisulat na ito sa atin nila Mark, ni Luke, at saka ni John, na ito po ay patungkol sa kingdom, 'di ba, ng Panginoon. At doon po sa kanyang pagtuturo, sabi dito, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. So God's word is the final authority of everything, and at the same time ay nakikita po natin, 'di ba, na ang Panginoong Jesus ay nagtuturo po siya with authority. Wala nang iba, Wala nang iba na may mataas, 'di ba, na nakapangyarihan pagdating sa pagtuturo ng kingdom maliban sa Panginoong Jesus. At ikinumpare po dito siya sa mga tagapagturo ng kautusan. Kasi itong mga tagapagturo ng kautusan, alam po natin that they know the law, alam nila yung kautusan, pero hindi po nila ito isinasa buhay, Hindi sinasa buhay. At nakita natin yung effect ng pagtuturo ng Panginoong Jesus, na-amaze po yung mga tao. Na-amaze, doon sa talagang grabe yung wisdom na
ipinakita, 'di ba, ng Panginoon sa kanya pong pagtuturo. At every time, mga kapatid, that the word is preached to people, lagi-lagi yan na hindi rin titigil ang kaaway o si Satan na i-counterfeit yung word. At marami tayong nakita dito po sa scripture, 'di ba, na sa ministry, kahit na sa ministry natin sa kapanahunan po na ito, every time that we choose to hear the word of God or to preach the word of God, lagi-lagi na lang may hadlang. Napansin nyo yon? 'Di ba? Kung magtuturo ka, minsan, 'di ba, yung alaga mo makulit. 'Di ba? Kung makikinig ka, minsan hindi mo maintindihan bakit may mga pagkakataon na parang prevent yung tao na makinig or magturo sa salita ng Panginoon. And that is the work of Satan or the enemy. Sabi dito, no? The work of Satan. At dito makikita po natin na may ginamit itong si Satan to counterfeit, 'di ba, yung word na i-preach sa mga tao sa araw ng Shabbat or doon sa loob ng sinagoga sa mga oras na yon. Paano? No, sabi dito, verse 23, bigla namang pumasok sa sinagoga. So itong sabi dito, itong isang lalaking ito na pumasok sa sinagoga, hindi naman basta-basta papasok yan, 'di ba, na hindi nila kasama. Kasama nila yan, kaya pumasok yan sa sinagoga, no? Kakilala ito ng mga taong nandoon, 'di ba? Kasama nila sa kanilang mga ginagawa, 'di ba, sa loob ng sinagog, nakikinig, 'di ba, sa kung ano yung mga itinuturo sa kanila ng mga tagapagturo, 'di ba, ng kautusan. Kasama nila itong tao na ito na hindi po pinangalanan. Pumunta rin siya sa araw ng Shabbat doon po sa sinagog. Lamang ay, sabi dito, itong lalaki po na ito ay sinasapian ng masamang espiritu. Sinasapian siya ng masamang espiritu, no? So every time that the word of God is preached, ano po yung makikita po natin dito? That the demons can influence people. They can influence people in your thinking, in the thinking of people. Ito ay nagtatago doon sa katauhan, 'di ba, ng isang tao na nakaupo, nakikinig, 'di ba? Maaring yung kanyang isip ay hindi pa mapasok yung salita ng Panginoon. Maaring iba yung kanyang iniisip. So that is the work of the demons, no? At itong tao na ito, sabi dito, hindi, 'di ba? Nasa loob ka ng sinagoga, supposed to be you are filled with the Spirit of God. Kasi nandun ka to fellowship with the brethren, to hear the word of God, to worship the Lord, 'di ba? Itaas yung pangalan ng Panginoon. So it is expected that people who come to synagogue, 'di ba, will truly hear the word of God. No? Kumbaga walang ibang rason kung bakit papasok yung isang tao sa synagogue kung hindi magpapasubmit, 'di ba, doon sa authority ng Panginoon. Lahat ng mga tao na pumapasok sa church, anong purpose ng pagpasok sa church? 'Di ba, gusto nating mapapurihan, madakila, mabigyan, 'di ba, ng maawitan, 'di ba, yung Panginoon, manalangin, 'di ba, sa Panginoon. Pero itong tao po na ito, mga kapatid, mula doon po sa kanyang pagpasok sa synagogue, iba po yung spirit na meron sa loob-looban niya o doon sa buhay niya. At ang description sa atin ng scripture ay yung espiritu na meron siya, hindi espiritu ng Panginoon, kundi espiritu ng masamang espiritu.
So we can never know, 'di ba? Kung sino po yung mga sinasapian ng masamang espiritu. It doesn't mean na kapag maayos yung damit niya, 'di ba? It doesn't mean na pumapasok siya sa church every Saturday. It doesn't mean, 'di ba, na siya po ay sinasapian kasi yung word, no? It doesn't mean na sinasapian siya ng mabuting espiritu o kaya ng masamang espiritu. At ito ay, di ba, makikita po natin na yung outburst of resistance ng tao po na ito sa Panginoong Hesus ay after na nagturo ang Panginoong Hesus sa loob ng sinagog. So after narinig yung mga itinuro ng Lord at nag-lead sa mga tao na namangha sila, 'di ba, sa mga itinuro sa kanila. At ano yung kanyang sinabi? Ito'y sumigaw. Sabi niya, ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Sabi dito, ikaw ang banal na mula sa Diyos. One thing na makikita po natin dito, mga kapatid, the devil knows the Lord. He knows His power. Alam ng Lord, kasi una pa lang ay, alam natin na pag-aralan po natin. Di ba na itong si Satan, ay dati, itong si Lucifer ay dating mang-aawit, di ba, sa kingdom ng Panginoon. Lamang ay mas pinili po niya, 'di ba, na mag-rebel against doon po sa Lord, no? So, itong makikita po natin, yung evil opposition ng tao po na ito is after na marinig po niya yung pagtuturo or yung katuruan, 'di ba, ng Panginoon. Pero dito sa 25, sabi dito, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, no? Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. So Jesus has power over Satan. Jesus' power has the power over, 'di ba, sa mga demon. So are we glad to hear that, mga kapatid, na walang anumang klaseng masamang espiritu, 'di ba, ang kayang tumalo sa Panginoong Hesus. Mas higit na makapangyarihan ang Lord, 'di ba, kaysa sa sino man na demonyo. Because demons hate the truth. Ayaw nila eh. Ayaw nila. So, if we hate the truth, no, may problema sa isang tao na ayaw, 'di ba, sa katotohanan. Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Itong tagpo na ito, mga kapatid, ay it is overused by the so-called people na ginagamit yung pulpit, 'di ba, para doon sa sinasabi po nilang casting demons. 'Di ba? Yung may mga nakikita na po ba kayong ganon, yung mag-altar call, tutugtog, 'di ba? Tapos may mga taong nangingisay, bumubula yung mga bibig, 'di ba? Yung mga iba talagang tinutulak talaga ng pastor para matumba, pero may mga tagasalo naman, 'di ba, sa likuran. Kasi sinasabi po nila, 'di ba, ay it is filled with the Holy Spirit. It is contrary to what we are reading in the scriptures. Kasi anyone naman na filled ng Holy Spirit, hindi ganito yung reaction. 'Di ba? Hindi yung nangingisay, 'di ba? Hindi yung nagtatalon-talon, hindi yung, alam mo yun, yung mga tumatakbo-takbo, 'di ba? Or kaya yung mga nagwawala, 'di ba, sa loob ng iglesia. Walang mga believers na ganon, na filled with the Holy Spirit. Sino yung mga nangingisay? Yung mga masasamang, yung mga pinasukan ng masamang espiritu. Kaya walang believer na supposed to be naniniwala, 'di ba, doon po sa sinasabing, ano bang tawag nila doon? Yung
sa charismatic kasi yon, di ba? Mostly sa mga charismatic na mga believers, no? At sabi dito, itong masamang espiritu na ito, di ba, ay kilala niya, di ba, yung Lord po na ito. Ngunit inuutos ni Jesus na masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya, no? So, sabi dito, pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki, hindi ito gawain ng ng Holy Spirit, 'di ba? Ng banal na espiritu, no? Kasi ang napoposes ay yung mga walang pagkakilala sa Panginoon, no? Walang believer na supposed to be ay may mga ganitong issue, 'di ba, ng demon demon possession, no? Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ano 'yun? Basurahan? Ambulance. Kasi sa Taiwan, ano yan di ba? Basura. Yung nagko-collect ng basura. Ang lahat, sabi dito, ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paanong nangyari yon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ng masamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. So tingnan natin yung sequence. Nagturo si Jesus sa synagogue, tapos dumating yung kaaway, 'di ba? Nandun mismo sa kalagitnaan nila, 'di ba, yung si Satan, no? ginamit yung isang lalaki, nagpagamit yung isang lalaki, 'di ba? Doon sa group na iyon. At nag-proclaim siya. 'Di ba, yung sabi dito, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So, kung titingnan natin, may ganitong tagpo sa ministry ni Paul, na parang kina-counterfeit yung ginagawa, 'di ba, nila Paul. Kasi kung hindi sinaway ng Panginoong Jesus itong lalaki na ito, na sinasapian ng masamang espiritu, gagawa siya ng position. 'Di ba? Gagawa siya ng pangalan niya doon sa loob ng iglesia mismo. 'Di ba, may mga ganon na alam mo 'yon, yung parang okay naman siya. 'Di ba? Parang okay naman yung sinasabi niya, pero ang problema kasi, 'di ba, kung papaano po ito mamumuhay, no? Titignan natin as we go on. Sabi dito, yung pangyayari po na ito, no, na nangyari ay mabilis. Sabi dito na kumalat sa buong Galilea, yung tungkol kay Jesus. So hindi nagtagumpay itong demons na ito, 'di ba, doon po sa kanyang pakay, sirain kung ano po yung naituro na, 'di ba, ng Panginoong Jesus sa mga tao. Mahirap na patayuin yung isang tao, 'di ba, mga kapatid, na walang tunay na relasyon, 'di ba, sa Panginoon. Kasi maggagawa at gagawa yan talaga, 'di ba, ng problema sa hinaharap. 29, sabi dito, mula sa sinagoga, so this is a continuation, so from the church, from that event na nangyari, sabi dito, mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay nila Simon at Andres. So napakasarap lang makita, 'di ba, mga kapatid, that after the church, after yung kanilang pagdalo doon sa synagogue, they invited Jesus to come to their home. Diba? Yung parang sinasabi ng mga alagad na ito, 4 pa lang sila, diba, sa mga kapanahunan na yon. Hindi enough yung makasama namin ang Panginoong Jesus sa loob ng synagogue. They wanted also to bring Jesus to their home. Diba? Iba yung impact nun.
Kasi maraming tao, kahit sa kapanahunan po na ito, they leave Jesus sa church. At babalikan na lang nila si Jesus sa araw ng Sabado ulit, 'di ba? At sa araw ng Linggo ulit, kung Sunday yung kanilang services. Hindi kasama si Jesus sa pang-araw-araw na buhay nila sa loob ng kanilang tahanan. Yung parang Sabado na naman, pupunta na naman, nandun si Jesus, 'di ba? Pero pagdating ng weekdays, parang walang si Jesus, hindi kasama, 'di ba, sa kanilang buhay. Pero itong magkapatid na ito, 'di ba, itong mga set ng disciples, 'di ba, ng Panginoon, hindi enough yung narinig namin sa sa synagogue, no? Inimbitahan pa nila si Jesus mismo, 'di ba, sa loob ng kanilang tahanan. Sa loob ng kanilang tahanan. At sabi dito, at napakaganda na kapag si Jesus kasama din, 'di ba, sa loob ng tahanan. Yung parang hindi ba yung parang alam mo 'yun, yung parang si Jesus malayo, no? Kasi nasa church siya or nasa synagogue, no? Pero itong mga kapatid na ito, sabi dito, nagtungo sila, 'di ba? Kasama itong si Jesus, kasama ng kanyang mga alagad sa bahay nila Santiago at Juan. At mula doon sa bahay po, 'di ba? Sa bahay nila kasama sina Santiago at Juan sa bahay nila Simon at Andres. Noon, sabi dito, ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon. At ito'y agad sinabi nila kay Jesus. Ang ganda-ganda ng part na ito, mga kapatid, 'di ba? Kasi sa book ni Matthew, ang sinabi po doon, nakita ni Jesus yung biyenan ni Simon na may lagnat. Pero dito kay Mark, sinasabi rin niya, 'di ba, na alam mo 'yon, agad-agad nila, 'di ba, na sinabi, agad yung word na agad nilang sinabi kay Jesus na may lagnat yung biyenan nitong si Simon, no? May lagnat itong biyenan, nilalagnat pa lang, no? May nilalagnat itong biyenan ni Simon. At agad yung immediate na response na ginawa, 'di ba, ng mga disciples in telling Jesus about the situation, 'di ba, ng kanya pong biyenan. Napakaganda na kasama po nila si Jesus, 'di ba, sa araw na 'yon, no, sa loob ng kanilang tahanan. And yung response, 'di ba, na ginawa po nila is immediate, na sinabi nila dito kay Jesus yung kalagayan ng biyenan nitong si Simon. It is an immediate. 'Di ba? Ito nakaka-encourage lang that yung response natin doon sa word ng Panginoon, doon sa ministry ng Lord mismo, doon sa presence ng Lord mismo, is supposed to be immediate. 'Di ba? Immediate. Alam mo yun, yung bringing your family immediately to God. Immediately, kasi pwede namang sabihin na, magpahinga na lang si nanay doon. Gawin na lang natin yung ating gagawin, kung kakain man tayo o mag-prepare tayo, magpahinga na lang si nanay. Pero yung concern nila, 'di ba, doon sa one member of their family na meron pong sakit, 'di ba, na meron pong karamdaman, is prioritize nila immediately. They bring it to Jesus, yung problema na ito, na meron sa kanilang family. Sometimes hindi immediate kasi ang tingin natin sa family. 'Di ba, yung needs. Ito nakakalungkot lang, 'di ba? That this is really a struggle for all of us. 'Di ba? Pagdating po sa ministry natin sa family. But it must be immediate. Kasi when we love somebody, I don't know how you minister to your family, mga kapatid, but as we have seen in this account, it must be immediate.
Diba? It must be immediate. Bring everything. Kasi rotten Kumbaga yung may problema may sakit may karamdaman Diba yung lahat ng mga may sakit, lahat ng mga makasalanan is considered to be may sakit. So kung may mga sakit yung atin pong mga family, maraming klase ng sakit May mga idolatry, 'di ba? May mga adultery, 'di ba? May mga kung ano-anong klaseng sakit ang meron sa family, 'di ba? Sa membro ng atin pong mga family. And it's an encouragement for all of us, 'di ba, to bring it to the Lord. 'Di ba? To bring it to the Lord. Paano po natin 'yun gagawin as the disciples did, 'di ba? They brought yung problema po na ito sa Panginoong Jesus. At anong ginawa ng Lord? Sabi dito, agad nilang sinabi kay Jesus, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae. What a wonderful God we have. Napaka lang talaga, alam mo yon, yung lahat ng lumalapit sa Panginoong Jesus ay hindi po niya itinataboy. At nakita po natin, yung bagay po na ito, nung brinote out po nila yung problema po na ito, si Jesus mismo yung lumapit doon sa babae, hinawakan niya. Alam mo yun, yung touch of feeling na hindi ka nag-iisa. Kasi there is power in touch Diba yung alam mo yun, itong Diyos na ito na kinikilala po natin, siya yung Diyos na kahit kailan ay hindi magpapabaya. And He can understand, di ba, yung atin pong mga pinagdadaanan. Hinawakan niya. It's a sign of love. Di ba? It's a sign of respect. It's a sign of love. Doon po sa tao na yon. Hindi sinabi ni Jesus, "Uy, may lagnat ka, baka may virus ka, mahawaan ako." Di ba? Hindi. Hinawakan niya yung tao po na ito at ibinangon. Noy day gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. No? So upon this woman, pinagaling ng Panginoong Jesus. Ano po yung kanyang ginawa? Sabi dito, bumangon siya, naghanda siya ng pagkain para kay Jesus. Sabi sa ibang account, naglingkod siya kay Jesus at sa mga disciples. Yung buhay na binago ng Panginoong Jesus, mga kapatid, yung buhay na pinagaling, tayo man dati ay may mga sakit at karamdaman din. Diba? Nung tayo po ay gumaling, pinagaling ng Panginoong Jesus, ang buhay na ito ay nag-i-exist, diba, sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga brethren. That is a very good thing, diba, na makita po ng bawat isa sa atin. 32, pagsapit ng gabi, sabi dito, so, tignan natin yung ministry ng Panginoong Jesus, walang kapaguran. He is always available. Hindi siya tumitigil, knowing that the time ng kanya pong pag-i-stay sa lupa, 'di ba, ay may duration. 3 years lang po siya, mga kapatid. At tayo man din ay hindi tayo magtatagal. Di ba? Hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Hindi tayo, magiging 200 years old. Walang ganun. O kaya 300 years old. Hindi tayo aabutin nun. We don't know kung kailan yung itinakda ng Panginoon, di ba, na buhay po ng bawat isa po sa atin. But the one thing na makikita po natin dito is the word immediate. So whatever, di ba, whatever you can do now or we can do now, we must do it immediately. At yung babae po na ito, hindi niya sinayang, upon having yung healing, di ba, sa kanya ng Lord, ay agad po siyang naglingkod, di ba, sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga disciples. Minsan sa plot, lagi nating sinasabi, di ba, na para kanino ka bumabangon? Di ba? Sabi ni Nay Nimpa, hindi naman ako natulog. Di ba? Pero para kanino ka nabubuhay? Di ba? Napakaganda na nabubuhay pong isang tao sa paglilingkod, di ba? Nabubuhay ang isang tao sa Lord at sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga
disciples, sa mga brethren. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Alam mo yung yung testimony, mga kapatid, 'di ba nakakahawa 'yon? At yung kagalingan ay hindi mo 'yun po pwedeng itago. Kaya yung isang buhay na pinagaling, 'di ba, ng Panginoong Hesus, marami yung marami yung hindi lang sila ma-attract, pero magtatanong, paano ka gumaling? Bakit, sister, ang flawless mo, 'di ba? Kahit marami kang mga problema, kasi pinagaling ako ng Lord. Diba? Siya na yung ngayon yung existence ko. Siya na ngayon yung rason, di ba, ng aking existence. At dito, lahat dinala na sa Panginoong Yesus. Alam mo, yung tao na yun na nasa bahay nila, Simon at Andres, nagpapagaling siya ng maraming may sakit. Di ba? Kaya lahat, sabi dito, lahat ng mga may sakit, sinasapian, di ba, ay dinala na nila sa Panginoong Yesus. Ang ganda lang sana kapag ganun, di ba? Yung iglesia, yung hindi lang kulang-kulang, di ba, yung mga upuan, bungi-bungi, di ba, yung mga upuan. Pero, yung alam mo yun, yung dinadala na nila yung mga tao, di ba, sa paanan ng Lord. Bakit nag-fail ang church? Kasi marami sa mga nakaupo sa loob ng iglesia ay hindi po isinasabuhay kung ano yung naririnig nila, di ba, sa loob ng iglesia. No? At sabi dito, pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. God is the final authority. No? Wala tayong makita dito na magiging problema natin. Di ba, kapag si Lord yung kakampi po natin. So let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa inyo pong mga salita, O Diyos. Salamat na minsan pa, itinuro po ninyo sa amin na kayo po yung kalakasan namin. Mula sa inyo, Panginoon, ang kapangyarihan at ang iyong salita ay nagbabago, Panginoon, ng buhay ng isang tao. Tulungan nga po ninyo ang bawat isa po sa amin na isabuhay ang buhay na ito na naayon sa kalooban ninyo. Sa pangalan ni Jesus, sinihiling po namin ito. Amen.